Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Siguro naman sapat na ang aking paglilingkod sa inyo para sa kanila." Sinabi ni Laban, "Kung mamarapatin mo, may sasabihin ako sa iyo. Natuklasan ko sa pamamagitan ng panghuhula na pinagpala akong tunay ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita." Sumagot si Jacob, "Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Maunlad na ngayon ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya, dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo?" tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, "Hindi na po ninyo ako kailangang bayaran. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan, kung sasang-ayon kayo sa aking kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim at may batik, gayon din ang mga kambing na may batik. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalamnan kung tapat ako sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na may batik, masasabi ninyong ninakaw ko yun sa inyo. Mabuti, iyan ang ating gagawin," sagot ni Laban. Ngunit ng araw ring yon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may batik maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim at pinaalagaan niya ito sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at lumayo ng may 3 araw na paglalakbay ang mag-ama, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painungan upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon nag-aasawahan ang mga hayop. Napaglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na batik-batik at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at hindi niya inihahalo ito sa kawan ni Laban. Inilalagay lamang ni Jacob ang batik-batik na sanga sa painungan kapag malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit kapag hindi malulusog ang mga hayop na nag-aasawahan, hindi niya ito ginagawa. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang mahihina naman ang kay Laban. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, at mga kamelyo at asno.